Sinalakay na pinagsanib na puwersa ng AFP, PNP at maging ng mga tauhan ng PAOK ang isa pong malaking pogo hub dyan sa Balanga sa Bataan. Nasa 900 na mga manggagawa ang nailigtas po ng ating otoridad doon. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak mula sa Balanga, Bataan. Vic, pag sinabi mong nailigtas, ano ito sila? Mga biktima ito sila, Vic? Alex, ito'y rescue at saka raid ang ginawa nila. Ang termino kasi na ginagamit ngayon ng mga otoridad, kasama na itong pinagsanib na puwersa ng Special Forces ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, CIDG at saka ng mga operatiba ng PAOK, ay raid at rescue operations. Dahil Alex, matapos ang kulang-kulang 4 na oras na paglalakbay mula doon sa aming rendezvous area sa Marilao, Bulacan, naglakbay kami ng mahigit kulang-kulang 4 na oras. At pasado 3:00 kanina nung marating namin itong barangay Kabug-Kabug sa pagitan ng bayan ng Balanga at Bagak, na kung saan ang exact location nito, malapit ito sa paanan ng Mount Samat. At dito ay sinagawa yung raid at rescue operations ng mga otoridad na kanina sa briefing ay sinasabing mga Chinese at Malaysian at mga Pilipino yung mga na-rescue. Pero dito sa ongoing na ginagawang documentation, maliban sa mga nabanggit na nasyonalidad, mayroon palang mga Bangladeshi, Brazilian, Thailander at yung iba pa, yung Vietnamese na tinitingnan dito dahil ongoing pa rin yung documentation. Bali, 7 building lahat ito na sinasabing ang front ay BPO. Pero sa isinagawang surveillance ng PNP Region 3 sa pangunguna ni Police Brigadier General Red Maranan, matapos ang mahigit 1 buwan na surveillance operation, ay naisagawa nga itong operasyon ngayon na aming tinututukan, Alex. Nagsagawa ng raid at rescue operations ang pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines, Special Forces at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang malaking pogo hub sa barangay Kabug-Kabug, Balanga, Bataan. Ang raid at rescue operations ay sa pamamagitan ng 15 search warrant ng korte dahil sa issue ng human labor trafficking. Na-rescue ang 300 na mga dayuhan na kinabibilangan ng Malaysian at Chinese nationals at 600 mga Pinoy. Sinabi ni Winston Casio, spokesperson ng PAOK, ang establishmento ay pag-aari ng Kamaya Land Development Centro Park bilang business process outsourcing, subalit ginawang pogo hub nang walang permit mula sa PAGCOR. The company's share is under Central Park, Sectoral 1, Bataan ang may-ari po nito. Itong property po nito, ang nagmamay-ari po nito, di umano ay Kamaya Land Development. Purely, this is supposedly a BPO, Business Process Outsource, BPO. Kaya lang po, marami kami natanggap ng mga videos na po dito sa loob na hindi BPO ang kanilang ginagawa, kundi different forms of online scams, primarily sports betting scam. Pagkatapos ng raid at rescue operations, ang mga na-rescue na mga empleyado ay isinailalim sa documentation para sa kaukulang disposisyon. Alex, ang ginagawa ngayon dahil katatapos lamang na bumuhos ang malakas na ulan dito sa aming kinalalagyan, ongoing pa rin yung documentation. Nung inikot namin itong 7 building, maliban doon sa mga dormitory na tinatawag nila kung saan nakatira itong mga empleyado, complete amenities ito. May mga recreation center, mayroon ding kumbaga parang pinaka-kantin na kinakainan itong mga empleyado. Ito'y bantay sarado na ngayon na mga kagawad ng PNP, CIDG, pinadlak na nila at nagsasagawa na ng masusing investigasyon dahil lang sabi yung mga Pilipino kung wala namang maikakaso pauwi na, pero itong mga dayuhan ay iti-take custody ito ng PAOK, Alex, para doon sa dapat kung ano ang dapat na gawin nila
kung ito ay pababalikin doon sa kanilang mga bansa na pinanggalingan. Alex. Okay, Vic, kung ito ay isang raid and rescue operation, sabihin natin, mga biktima nga sila, sinong pwedeng panagutin dito ng ating otoridad? Meron ba mga nahuli ba talaga? Yung may-ari, yung operator nito, yung Kamaya Land Development na sinasabi nila, yun ang hinahanap ngayon ng mga otoridad. Pero nandito, kompleto naman dito, may mga gwardiya at saka mga building administrators, nagsasagawa pa sila ng investigasyon at proper documentation, Alex, kung ano ang magiging kahihinatnan nito hanggang mamaya pagkatapos ang isasagawang mga proseso dito sa ginawang raid at rescue operation, Alex. Okay, siguro pang huling katanungan na lang siguro, Vic, no? Dahil sa mga nakalipas na mga raid ng ating PAOK, PNP at AFP, tulad dyan sa lalawigan ng Bataan at maging sa Pampanga, halos ang mga lokal na pamahalaan ay pinapanagot. Posible ba yung mayor o di kaya local government na Balanga ay involved dito? Posible, Alex, kasi bago pinasok ito, pinatawag yung mga barangay officials dito. At ang sabi ni General Red Maranan at saka ni Ginoong Winston Casio ay magsasagawa pa ng investigasyon dahil hindi naman po pwedeng mag-operate ang isang establishmento kung walang permit na nanggagaling sa local government, Alex. Okay, maraming salamat Sir Vic Sumintak. Mata natin dyan sa Balanga sa lalawigan ng Bataan. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.